meron tayong magandang isi-share sa inyo. Meron akong magandang isi-share sa inyo. Patungkol ito sa isang lalaki na ang pangalan niya ay hindi ko lang tago ko lang sa pangalan na Talpulano. Taga Bohol. Hindi ko din ilagay yung kanyang specific address dito sa Bohol. Ay matapos sa election, nagkasakit na siya, no? Lumaki na kanyang tiyan, pati na kanyang bayag, lumaki na din. Pati na yung mukha niya, namamagana. Pumupunta na sila sa doktor, pero walang findings eh. Alam nyo ba na na-confine siya sa mga hospital dito sa Tagbilaran? Confined sila for 2 weeks sa hospital at yung bill sa hospital nila ay umabot na ng 200,000. Pero wala pa rin nakita na findings ang mga doktor. So, nalilito na sila. Bago natin ipatuloy yan, mga kapatid, magbasa muna tayo ng mga comments, no, galing sa ating mga mahal na taga-subaybay, no? Dahil maganda itong sharing ko sa inyo. Maka-inspire, no? To embrace more Jesus Christ through His sacraments and the sacramentals of the church. Si Rizalet Mapieza, good evening, Father Darwin, God bless you always. Regards mo ako kay Patrick ate, kailan siya mag-report dito sa ating office. Si Yanyan Aparise, hello Father Darwin, good evening, thank you so much sa live. God bless you always, keep safe. Maraming salamat din. Si Marquin Dolayba, nanood sa atin. Si Maris, si Salvi Santiago, nanood din sa atin. Si Mercy Alferez, no? Lagi itong nanood sa atin. Walang tigil sa pagsubaybay sa atin. Si Nestor Aligado, nanood din. Si Vida Mission Solano, nanood din sa atin. At si raming nanood sa atin ngayon. Higit sa 200 po yung nanonood natin sa ating live ngayon, mga kapatid. So, ang daming nagko-comment, hindi ko na mabasa lahat. Atensya na po. Ang nangyari, mga kapatid, so more than 200,000 na yung bill sa hospital nila, pero wala pa rin nakita sa loob ng 2 linggo na na-confine itong lalaking ito. Mahirapan na siya sa pagpunta ko sa hospital. Dahil nakapunta ko sa hospital, nahirapan na sila sa nahirapan na itong si Talpulanong ito, nahirapan na siya sa pag-upo. Lagi lang siya nakahiga at hindi na maigalaw yung mga paa niya. Yan po ang testimonya niya kanina sa atin. Dahil siya, merong 4 na nag-react kanina. 3 ang bago. So, isa, 4 lahat. So, bago lahat yun. Yung 4 bago. At panghuli ko, ito yung isi-share ko sa inyo, yung panghuli. Si Talpulano. So, hindi ko lang pangalanan dahil maraming nainggit sa kanya. So, hindi na maigalaw yung kanyang 2 paa. Nanghihina na talaga siya. Parang malapit na siyang mamatay. 50-50 na talaga. So, yung pinantuhan ko sa hospital, ang nangyari, mga kapatid, ay diniliverance ko. Marami din mga pasyente doon. Mga 3 sila or 4 na, 3 lang na pasyente.
Sa kabila may isa, kabila din may isa. So, 3 sila na pasyente sa loob ng ward. Nung dineliverance ko siya, grabe. Nag-react talaga at 8 na demonyo ang pumapasok sa kanyang katawan. At nagbigay din sa kanilang pangalan. Nakita ito sa mga tao. Excuse me po. Liver of the month. Itong ubo natin na liver of the month. So, anong nangyari mga kapatid? Nakita ito. Nung dineliverance ko, itong taong ito, nakita ng mga doktor. 2 doktor ang nakakita sa hospital. Na-amaze, na-shock yung mga doktor. Dahil narinig nila na nagsasalita yung mga demonyo sa kanyang katawan. 8 demonyo po. 8 espiritu. At 4 lang ang hindi ako prayer ng matinding prayer dahil maraming mga tao. At halos lahat ng mga pasyente doon sa baba na ward ay nakatutok dito sa kanila. At alam nyo, sumusuka siya ng mga laway. Grabe yung pag-ubo niya. At ang nangyari mga kapatid, naka-witness talaga ang daming mga tao. Sinabihan ko sila, kung walang findings sa doktor, so pwede natin, dahil after sa deliverance mga kapatid, nakaupo na. Makaupo na siya. At nakatayo na din. Ngayon mga kapatid, pagpunta nila dito sa office natin, paglabas nila pala sa hospital, namangha yung doktor. Bakit? Nagulat yung doktor. Bakit? Nakatayo na siya, nakalakad na siya. At sabi ng mga doktor, mga high doses na sa mga medicine ang binibigay namin sa iyo, pero lalo kang humihina. Pero isang deliverance lang kay Father Darwin, ang laki ng ng improvement mo. So sabi niya, ng pasyente, nagpaalam sila sa doktor na lalabas na kami. So milagro po ang nangyari ngayon sa iyo. Grabe na yung mga medisina na binibigay namin sa iyo. Pero hindi ka pa rin gumagaling. Pero sa pagtanggap niyan ang sacrament, grabe yung improvement mga kapatid. So sumasakay sila ng ambulansya from hospital to our office. To our office, mga kapatid. Sumasakay sila ng ambulansya at nalipat sila. Nilapas sila sa office. At bumalik sila. Nung pagbalik nila, nawala yung preno nila. Nawala yung brake ng sasakyan. Muntik silang mabangga dun sa malaking puno sa baba na parte sa aming office. Grabe, no? Dahil hindi gusto yung demonyo na ma-exercise siya. At nung pag-exercise ko, ngayong gabi, siya ang last na in-exercise ko. Ngayong gabi, grabe yung pagsigaw niya. Yung 4 na nakatira, di ba 8 yun? Doon sa hospital, 4 lang ang pangalan na binubunyag niya. Pero ngayon, ang nanatiling 4 ang binubunyag niya. At sabi niya, pagkatapos, dumulundag pa. No? Dahil sabi niya, ang gaan ang katawan ko, Father. So, it is a grave oppression, mga kapatid, yung kanyang karamdaman. Hindi yun po yun natural. So, merong karamdaman na natural, katulad ng ubo ko, natural po ito. So, we need natural medicine. So, meron akong tinitake na medicine.
Pero itong karamdaman niya ay hindi ito natural. Preternatural po ito. Kahit sinong doktor, kahit doktor pa sa Amerika, hindi makagamot nito. Dahil ito po ay preternatural in origin na karamdaman. At ngayon mga kapatid, binigyan natin siya ng series of deliverance ngayong linggong ito hanggang yung tiyan niya na malaki. Nung una naming pagkakita, ang laki ng kanyang mukha. Namamaga yung mukha niya, namamaga lahat ng parte ng katawan niya. Pero ngayon mga kapatid, dahan-dahan na bumabalik sa ordinaryo yung kanyang mukha, yung kanyang kamay, pero yung kanyang tiyan, unting-unti na lumiliit. Pero yung malaki pa yung mga paa niya at yung bayag niya, lumalaki pa rin. Pero dahan-dahan po, so binibigyan natin siya ng series of deliverance and exorcism po. So sobrang tuwa, sobrang galak itong mag-asawang ito na pumupunta sa office natin. At yan po, kung maraming pari na ma-educate natin sa deliverance, ang dami sanang matutulungan natin. No? Yung pag-bless ng mga sacramentals, deliverance prayer, lahat ng pari maka-deliverance. Lahat ng laigo maka-deliverance sa kanilang bahay, sa kanilang family circle. So kung matutunan ito, yan po ang tinuturo natin dito sa live natin, paano i-deliverance yung bahay ninyo. Dapat meron tayong gabay. Yung prayer of the church, sacramentals din yun. So grabe talaga. Ma-amaze kayo. Yung deliverance prayer mga kapatid, hindi lang para sa possession. Dahil yung harassment ng demonyo ay hindi lang possession. Meron ding obsession. Negative yung pananaw mo sa buhay. Meron ding, ang dami kong dapat i-share sa inyo. Pero iisahin ko lang para hindi kayo malito. So, mga kapatid, sobra kong tuwa ngayon. Sobra kong saya ngayon. Araw-araw po, napupuno po ang puso ko sa kasiyahan at kagalakan na dulot sa ministry ni Kristo na isinishare natin dito sa ating live para ma-empower natin ang daming mga kaparian, ang mga hierarchy ng simbahan, pati na din tayo na nanonood ngayon dahil natatakot tayo gamitin yung mga sacramentals. Bakit ba tayo takot? Bakit ba tayo natatakot? Dahil yan sa kakulang ng kaalaman. Kung madagdagan yung kaalaman natin, according to Ernie Baron, knowledge is power po. So, hindi na tayo mamumuhay sa takot. Ang daming mga tao ngayon namumuhay sa takot. Ang daming mga pari ngayon namumuhay sa takot. Meron ba ito yung matutulungan kapag mamumuhay tayo sa takot? Wala. Kung ako, namumuhay lang ako sa takot, so wala tayong matulungan hanggang ngayon. Activate your faith, not your fear. So sa lahat ng mga kapatid ko, ng mga kaparihan, huwag kayong matakot. Activate your faith. So we can move mountains. So kahit yung mga balakid natin sa buhay ay parang bundok na, huwag kayong matakot. Activate your faith, not your fear, not your worries, not your anxiety. Activate your faith. Katulad ng mag-asawang ito, grabe, yung biyahe pa. Malayo. From Valencia to their town. Malayo. Pero ngayon bumabiyahe because of their faith. They activate their faith. And by activating our faith, we can enjoy the supernatural power of God. We can enjoy the supernatural grace of God. We can enjoy the supernatural protection of God. We can enjoy the supernatural strength of God, healing, and consolation, mga kapatid. Grabe. So, sana mga kapatid, yan po ang rason ko na kahit gusto ko nang matulog ngayon na umaga, pero gusto kong i-share sa inyo yung kaligayahan
na galing sa ministry ni Kristo po. Hindi maipagyabang, kundi yung kasiyahan ba? Yung kagalakan ng aking damdamin na aking makikita yung kapatid natin na nagdudusa for how many months, no? Pero 2 weeks sila sa hospital, pero wala pa ring remedy. Hindi pa rin na-alleviate yung karamdaman niya, no? Pero sa paglapit niya ni Kristo, nag-react. Sa paglapit niya sa sakramento ni Kristo, nag-react. Sa paggamit natin sa mga sacramento sa Kanya, yung prayer ng simbahan, deliverance prayer, grabe. Kung huwag kayong mag-alala dahil i-blurred pa natin yung mukha niya. At ipopost ko mga 1 minute lang para ma-inspire naman kayo. At sa pamamagitan nito, tutubo yung pananampalataya natin na pupunta tayo sa ating mga kaparian to enjoy the sacraments of Christ. To enjoy the graces of Christ in the sacrament. Lahat ng pari po makabigay ng biyaya, yung grasya ng Diyos. Ang mga pari makapagbigay po diyan concretely through the sacraments. So kung yung buong pamilya ninyo ay hindi na nakatanggap ng sakramento, especially the sacrament of confession, so hindi maganda yung pamilya ninyo. So hinikayat ko lahat na taga-subaybay natin, lahat ng taga-sunod natin, higit pa tayo sa nanalo sa loto when we go to the sacrament. Because we receive the treasure in heaven. No? Yan po ang kayamanan sa langit po. Nasa kamay ng mga pari, yung kayamanan sa langit. So every time magpakumpisal, kanina nagpakumpisal po tayo, mahigit sa 100 yung mga tao. So from 2 to 5, nagpakumpisal lang po tayo. At ang lahat ng mga tao na receive ng sacrament, they receive the treasure of heaven. Yan po ang sinabi ni Kristo. Mag-store kayo sa kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi kayamanan sa langit. Dahil yung kayamanan sa langit ay hindi malalanta, hindi malulugnas, hindi mawawala. No? So every time you receive the sacrament, you receive an eternal blessing. You receive the hidden treasure from heaven, mga kapatid. Amazing talaga. So congratulations sa mga nakatanggap ng mga sacraments, mga kapatid. At i-recognize ko muna yung mga nagpadala ng mga stars. Si Den Giliena nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Imyat, no? Salamat sa mga live spots, Father Darwin. Always ni samot among kadasig sa atong pagtuong Katoliko. Amen. At huwag na kayong lalapit sa mga albularyo, mga kapatid. At kahit sino, use the sacramentals of the church and go to your priest so that you can enjoy the grace of God.